Welcome to Pinoy Cafe that brings you real-life stories of people. Kamusta po kayo? I hope everybody doing well and safe. Kung bago lang po kayo sa aming channel, mangyari po na pakiclick ang like button at huwag niyo rin pong kalimutan i-click ang subscribe dahil malaking tulong po ito sa amin. Narito na po ang bagong kwento at sana po ay magustuhan po ninyo. Isa akong probinsyana at ang mga magulang ko ay debotong Katoliko. Sa isang dalagitang tulad ko, hindi ko naiwasang matukso. Tukso sa maling pagpili ng mga kabarkada, maling pagpili ng lalaking mamahalin. Marahil sa sobrang higpit ng aking mga magulang na lahat ng bagay ay bawal. Dito ako naging rebelde, pero sa tingin ko, simple lang ang dahilan kung bakit. Iyon ay curious ako. Nais kong maranasan, nais matikman, nais mapabilang sa mga cool na mga kabataan at naengganyo akong tumikim ng alak at manigarilyo. Kasabayan nito, meron din akong nakilalang lalaki na bagong lipat mula sa Maynila. Hindi ko mapigilan na mapahanga sa kanya lalo na sa mga kwento niya sa mga napuntahan niya. Kung paano niya inilarawan na merong hagdanan na gumagalaw pababa at pataas. Hindi ako makapaniwala na meron palang ganun. Sa isang ignoranteng dalagitang tulad ko, ako ay madaling napabilib sa kanya at nahulog din ang loob ko. Siya ang kauna-unahan kong nobyo mula sa hawak kamay, halik at maging sa pagsiping. Nangyari ito nung ako ay magtatapos na ng sekundarya. Hindi ko alintana ang magiging kahinatnan nito dahil nadala ako sa bugso ng damdamin. Nauna ang sarap at tukso hanggang sa ito ay nagbunga. Ako ay nabuntis at buong akala ko pananagutan ako ng kasintahan ko sa nangyari. Ngunit nagulat ako nung iminungkahi niya na ipalaglag ang bata dahil hindi pa siya handa magkaroon ng pamilya. Bukod dito, ako pa ang sinisi niya sa nangyari. Matapos nun, tuluyan na niyang tinuldukan ang aming relasyon. Wala akong magawa kundi tumakbo sa aking pamilya na inaasahan o inaakala ko na tatanggapin nila ako. Ngunit hindi pala. Bagkus, itinakwil ako ng sarili kong mga magulang. Ipinagtabuyan nila ako. Ikinahihiya dahil wala daw silang anak na disgrasyada na hindi matibay ang pananalig dahil nagpadala sa tukso na ayaw nilang maging tampulan ng tsismis o masira ang kanilang reputasyon. Walang pagdadalawang isip ako ay kanilang pinalayas. Wala akong magawa, walang pagpipilian kundi ang umalis sa aming tahanan. Magdadalawang buwan akong nagdadalang tao nung nakatapos ako ng sekundarya. At dito sumama ako sa aking kaklase na lumuwas ng Maynila. Dito meron siyang kamag-anak na kilala at ipinasok siyang kasambahay. Nakiusap din ako kung maaari din akong bigyan ng trabaho. At awa ng Panginoon, ang nasabing pamilyang papasukan niya ay naghahanap ng tagahugas ng pinggan sa kanilang restaurant. Kaya iyon ang naging trabaho ko. Okay naman sa bawat panahong lumilipas. Ngunit kasabayan nito, ang aking tiyan ay lumalaki. Hanggang sa hindi ko na ito maitago sa aking amo. Akala ko nung una magagalit ito. Pero nung nalaman nilang buntis ako, pinalitan nila ang trabaho ko. Sa kadahilanan, ang amo kong babae ay nagdadalang tao din. At mula tagahugas, ako na ang nakatoka sa inventory ng supplies sa mga kailangan sa restaurant. Kadalasan ako ay nakaupo at naglilista, kaya naman malaking tulong ito lalo na sa tiyan kong lumalaki. Binigyan din nila ako ng 2 buwang leave bago ako bumalik sa trabaho. Subalit, nagbago ito nung amo kong babae ay yumao habang siya ay nagsilang ng sanggol na babae. Nauna akong nanganak, nakatanggap ako ng bisita sa kwartong inuupahan ko. Ang amo kong lalaki. Sabi niya, kung maaari akong maging yaya ng anak niya at dahil may allergy sa formula milk, kung maaaring mag-donate ako ng gatas. At dito nagsimula ang pagtira ko sa kanilang tahanan. Mainam ito sa akin dahil naaalagaan ko ang aking sanggol na lalaki. Binigyan din ako ng madaming bitamina at mga pagkaing pampalakas ng gatas. Dahil 2 sanggol ang aking pinapadede. Perpektong trabaho ito, lalo na maliit pa ang aking anak. Hindi ko maiwasang mapalapit din sa anak ng amo ko dahil pakiramdam ko, nanganak ako ng kambal.
Lumipas ang panahon, lumaking malusog, bibo, malakas at magiliw ang anak ko at ang anak ng amo ko. Nanay Lydia ang tawag niya sa akin ni Rebecca. At wala akong masabi dahil siya ay likas na mabait na bata. Kaya naman hindi ko sinayang ang pagkakataon at pinag-igihan ko ang trabaho ko. Na kahit yaya lang ang trabaho ko, naglinis din ako ng bahay, nagluluto at gumagawa sa iba pang gawaing bahay dahil maliit na sukli ito sa pagtanggap nila sa aming mag-ina at meron pa kaming sariling maliit na kwartong tinutuluyan. Ibinuhos ko sa anak ko ang pagmamahal lalo na lalaki itong walang ama o hindi buo ang pamilya. Hanggang isang araw, galing ang anak kong lalaki sa kanyang paaralan na dumating sa bahay ng nakasimangot. Nais na daw niyang lumipat ng bahay dahil hindi ito ang aming tunay na tahanan. Pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase dahil siya daw ay nagpapanggap na mayaman. Noong araw na ding iyon, meron din siyang nakaaway na mas matanda pa sa kanya. Ang paaralan kasi kung saan siya nag-aaral ay sa parehong pribadong paaralan din ni Rebecca. Kaya naman sa tingin ko, hindi maiwasan ng anak ko ang mainggit o magalit dahil siya lang ang merong inang katulong. O gaya ng sinasabi nila ay tagalinis ng taihan. Ang nasabing eskwelahan na iyon ay tulong ng aking amo para mas lumaki ang tsansa ng anak ko na magkaroon ng kinabukasan. Kaya naman sa bawat araw, hindi ko alam kung paano pasasalamatan ang aking amo. Hindi naman daw siya nagpapangga pero ang mga kaklase niya, pilit siyang tinutukso na siya ay nagbabalat kayo. Kaya naman, inilipat ko siya ng eskwelahan sa pampublikong paaralan para hindi lubusang maapektuhan ang aking anak. Sa bago niyang paaralan, mas umayos ang kanyang mood, nakangiti na, at dito, mas meron siyang nakakasundong mga kaibigan o kaklase. Hanggang sa dumating ang panahon na magsisimula ng magkolehiyo si Rebecca. Hindi na siya alagain, hindi na siya kailangan pa ng yaya, at dito ako nagpaalam ng maayos sa aking amo. Kaya dito kami bumukod ng anak ko ng bahay at dahil malayo na sa bahay nila Rebecca, lumipat din ako ng ibang mapapasukan at nakakuha ako muli bilang kasambahay. At kahit na hindi kami nagkikita araw-araw, nakakatanggap naman ako ng text messages sa tuwing sasapit ang kaarawan at iba pang mga importanteng pagdiriwang sa loob ng taon. Sinikap ko din na makapag-aral ang anak ko sa kolehiyo. Kaya marami akong universidad na pinagtanungan kung paano kumuha ng scholarship at financial assistance. Awa din ng Diyos, ang anak ko ay masipag mag-aral. Mataas ang grado na nakatulong upang siya ay makakuha ng scholarship. Wala nang ibang sasaya at ikaka-proud ang isang magulang kapag makita ang kanilang mga anak na umakyat ng entablado habang nakasuot ng itim na toga. Hindi ko maiwasang mapaluha dahil nakayanan kong mapatapos siya kahit na ang pera namin ay gipit na gipit. Matapos nito, mas lalo siyang naging abala, lalo na nung nagsimula na siyang maghanap ng trabaho. Ilang taon ang lumipas. Isang araw, dumating ang aking anak at sinabing meron siyang ipapakilala sa akin. Ito ay ang fiancé niya. Laking gulat ko nung marinig ko ang salitang fiancé, lalo na wala akong kaalam-alam na meron na pala itong nobya. Binanggit din niya sa akin ang lugar at petsa ng pagtatagpuan para sa isang hapunan upang makilala ang kanyang mga magulang. Matapos ko sa trabaho at nagpaalam, nagtungo ako sa lugar ng tagpuan. Alam ko ang lugar na ito, isa ito sa mga lugar ng mga may kaya o mga mayayaman. Nakita ko din ang restaurant na bigla akong namangha dahil sa ganda ng disenyo at isa pa, ito ang kauna-unahan kong pumasok at kakain sa ganoong klase ng kainan. Ano ba yan, Nay? Yung damit mo? Diba sabi ko sa'yo, kailangan mong magsuot ng maayos na damit? Kahiya-hiya naman ang itsura mo, pabulong na sambit ng aking anak. Sumagot ako na iyon ang pinakamaayos kong damit. Pero sa isipan ko, ano kaya ang problema sa suot ko? At hindi ko maiwasang malungkot dahil lamang sa suot ko, ikinahihiya na niya ako. Nakita ko ang mga magulang ng fiancé niya at sila ay mukha namang mabait. Habang naghahapunan, matapos nilang malaman na ako ay isang kasambahay, nagbiro ang ina ng kanyang fiancé na, "Oh, hindi na pala tayo kukuha ng yaya kapag nagkaapo na tayo." Sambit niya at biglang tumawa.
Hindi ko mapigilan na mainsulto, pero ang mas masakit ay yung anak ko mismo ay nakikitawa at sumasang-ayon sa kanila. At sila-sila lang ang nag-uusap. Ako, parang wala ako doon. Walang pumapansin sa akin na nung mga sandaling iyon, nais ko nang matunaw para mawala sa kinauupuan ko. At bago matapos ang gabing iyon, akala ko sabay kami ng anak ko na uuwi. Pero sabi niya, "Nay, mauna ka na umuwi, may pupuntahan pa ako." Hindi na ako nakipagtalo pa at ako ay umalis at nagpaalam. At dumating ang araw ng kanilang kasal. Sa seremonya sa simbahan at reception, hindi kilala ng mga bisita na ako ang nanay ng groom. Napakiramdam ko na nandoon lamang ako sa kasalang iyon dahil nakatanggap ako ng imbitasyon. Doon ko lamang napagtanto na parang pinuputol na niya ang anumang nag-uugnay sa aming dalawa. Sobrang sakit lang kasi matapos ko siyang alagaan, bigyan ng maayos na buhay, hindi ko malam ang tiyan at nakapag-aral, ito ang isusukli niya sa akin. Na habang pinagmamasdan ko siya kasama ang kanyang bagong misis at mga biyanan niya, na nakahanap na siya ng pamilyang nais niyang makasama. Hindi ko mapigilan na mapaluha sa pagtitipong iyon. Mas masakit pa sa trinaydor na para akong sinasaksak ng patalikod sa dibdib ng paulit-ulit at saka pinabayaan na nagpatuloy ang daloy ng dugo habang sa maubusan ito. Mas masakit pa ito sa nararamdaman ko nung iniwan ako ng lalaking nakabuntis sa akin. Na mas masakit ito na nung mga panahong pinalayas ako ng aking mga magulang at wala akong mapupuntahan. Kaya naman magmula noon, itinuon ko na lamang ang sarili ko sa trabaho bilang kasambahay. Maibsan man lang ang sakit na nararamdaman ko. Hindi rin ako nangahas na tumawag sa kanya at maging ang anak ko ay ganoon din. Malinaw na nais niyang putulin ang anumang relasyon o nag-uugnay sa aming mag-ina. Habang maraming araw, linggo o buwan ang lumilipas, unti-unti ko nang natatanggap na baka ito na nga ang kapalaran ko. Malungkot, masakit, pero wala naman akong magawa. Hanggang sa nakatanggap ako ng tawag mula kay Rebecca at nais niya akong makita. Nais niya akong imbitahan sa kanyang nalalapit na kasal upang tumayo bilang pangalawa niyang ina. Nais niyang kasama ako na maghatid sa kanya sa altar. Hindi ko mapigilan na maluha dahil kung sino pa ang hindi ko kadugo, iyon pa ang marunong magpahalaga. Mas magiging kompleto ang kasalang iyon para sa kanya kung naroon din ang nanay Lydia niya. Kaya naman walang kaabog-abog na pinaunlakan ang nais niya. Ang kasalang iyon ang pinakamagandang nasaksihan ko sa tanang buhay ko. Kilala ako ng mga bisita, kasama ako sa pagtitipong iyon at maging ang bagong asawa ni Rebecca ay nagbigay galang din sa akin sa pamamagitan ng pagmano at salamat dahil sa pag-aalaga ko sa kanyang misis. Dito ko naisip na dalawa ang klase ng katangian ng taong may pera, gaya na lang ng pamilya ni Rebecca. Mayaman ngunit mapagkumbaba kumpara sa pamilya ng napangasawa ng anak kong lalaki. Sa bayan nito, ang ama ni Rebecca ay tinanong ako kung nais ko bang bumalik na magtrabaho sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, bilang caretaker ng kanilang bahay bakasyunan malapit sa dagat. Maganda ang kanyang pasahod at nabanggit din niya na pinagkakatiwalaan niya ako kaya niya sa akin ito inalok. Hindi naman ako tumanggi at nasabing pamahalaan ang nasabing bahay na iyon. Pinaparentahan nila ito sa iba para kumita. At ang trabaho ko, siguraduhin na maasikaso ko ang mga kailangan ng guests at linisin ito matapos nilang umalis. Malaki ang lupa at meron ding 5 kwarto. Madalas ang mga guests ay naghahanap ng makakainan kaya naman iminungkahi ko sa ama ni Rebecca na ako ay magluto at nais kong mamuhunan sa mga guests na nais magpaluto. Sa kanyang pahintulot, ginawa ko ito para may extra akong kita, lalo na sarili ko na lang ang tutulungan ko at wala ng iba. Hanggang sa nakikilala na ng mga turista ang nasabing lugar at marami na din ang nagpupunta doon. Mas pinalaki ng ama ni Rebecca ang lugar na pinadagdagan pa niya ng 3 kwarto at meron na ding maliit na kainan. Ako din ang tagaluto doon. Kumuha din ito ng karagdagang empleyado bilang tagalinis at tagapalit ng bedsheets. Habang tumatagal, mas lalo akong nakakaipon.
Tiyak na mas malaki ang kinikita ko kumpara noon. Habang nakikita ko na nadadagdagan ng ipon sa aking bangko, hindi ko mapigilang mapangiti dahil alam kong magiging maayos ang lagay ko kapag dumating na ang oras na hindi na ako makapagtrabaho. Sa mga panahon ding ito, bumalik ako sa tahanan ng mga magulang ko pero hindi pa din sila nagbabago kahit na madaming taon na ang lumipas, na hindi pa din nila tanggap ang nangyari sa akin. Nalabis-labis ang kanilang pagkadismaya na tipong ibinaon at kinalimutan na nila ako bilang kanilang anak. Parehong mga magulang at anak ko ang pumutol ng aming relasyon. Akala ko totoo ang kasabihang, blood is thicker than the water. Pero ang pamilyang napunta sa akin ay parang kabaliktaran na tila mas malapot pa ang tubig kaysa sa dugo. Hindi pa nagsasara ang puso ko. At malaki pa din ang pag-asa ko na darating ang araw, maayos ang lahat o kung hindi man, ipagpapasa Diyos ko na lang sila at ang mangyayari sa hinaharap. Sa ngayon, itutuon ko na lamang ang atensyon ko sa kasalukuyan. May halo mang lumbay pero ako ay nagagalak dahil sa kaanyuan ni Rebecca, pakiramdam ko, hindi ako nawala ng anak. Comments of the day. Bobby Ongsueco, Carlos Jimenez, Susan Tumaag. Maraming salamat po. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye!